Usap-usapan naman po ngayon ang posibleng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis ngayong linggo. Ito ay para suportahan at samahan umano ang kanyang dating Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Kaugnay niyan si Camille Gonzalez live mula sa Senado. Camille? Greg, bago nga ang pagbubukas ng ikalawang linggo ng impeachment trial, tinalakay ng prosekusyon ang dapat naasahan ng publiko sakaling dumalo itong si VP Sara sa trial, maging ang mahalagang papel ng ikalawang tatayong testigo. Usap-usapan ang posibleng pagdalo ng bise sa isa sa mga araw ng kanyang impeachment trial upang samahan umano ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez na isa sa mga ipinasasabi ng testigo. Ngunit nanindigan ng prosekusyon na hindi makaapekto ang pagdalo ni VP Sara sa kanilang pangkalahatang layunin, maging sa direct examination ng mga ihaharap na testigo. Ayon kay trial spokesperson Robert Ace Barbers, isang oportunidad ito para sa pangalawang Pangulo na ipaliwanag ang mga alegasyon laban sa kanya. Mas makakabuti na umattend ang ating pangalawang Pangulo nang sa ganon, marinig natin kung ano ang sagot doon sa mga aligasyon na nailatag dito sa Articles of Impeachment na inihain ng ating House of Representatives. Dagdag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega, sakaling mangyari iyan ay ipagpapasalamat niya pa ito. Ako magpapasalamat ako siguro. Thank you ha, nakadalo ka sa trial of the century. Pagtitiyak naman ni Counsel for the Prosecutors Attorney Benjamin J. Tolosa, nananatiling consistent ang strategy ng prosecution panel at yan ang pagpepresenta ng facts at matitibay na ebidensya. Nanindigan si trial spokesperson Ace Barbers na maganda ang naging performance at kontribusyon ni NBI Senior Agent Calilong sa unang 3 araw ng trial. Nagbigay din siya ng pahapyaw sa mga dapat naasahan sa pagharap ng ikalawang testigo sa day 4 ng trial. Ang resulta ng investigation maaaring ilabas, no? Ano ba yung mga pamantayan kung bakit nagkaroon ng investigation? Pangatlo, siyempre, sino itong magbibigay ng testimonya para mapalakas ang statements na binigay ni John Mark Calilong? Greg, ayon pa nga sa prosekusyon, itong kanilang susunod na testigo na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc ang siyang magtatahi ng mga isiniwalat na pahayag o testimonya ni John Mark Calilong nitong nakarang linggo. Greg? Camille, pahabol na tanong lang, no? Una, gaano raw ba katagal yung magiging proseso pa nitong trial pagdating sa article of impeachment on grave threat? At lalo na sabi mo kanina, 4th day ngayon ng trial. At pangalawang tanong, Camille, may nailabas na rin ba o nabanggit kung kailan maglalabas ng subpoena para sa Vice Presidente? Yes, Greg, mas maikli nga ang trial dates para sa 4th article of impeachment kumpara doon sa mga natitira pang 3 artikulo. Kinumpirma rin kanina ng mga tagapagsalita ng prosecution panel na 12 araw lang ang itinakda para sa usapin ng grave threat laban sa Vice Presidente. Ayon naman kay Counsel for the Prosecutors Attorney Benjamin J. Tolosa, wala pang pinadadalang subpoena at testificandum para kay VP Sara. Ngunit git niya, marami pang pagkakataon para gawin ito sa pagtalakay ng iba pang articles of impeachment. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik muna sa inyo dyan, Greg.